Maraming mga banal ng kautusan na kanyang pinadala nung nauna, halimbawa ang kanyang pinadala sa panahon ng propeta Abraham or Ibrahim alayhisalam, yung tinatawag nating kalatas ni Abraham, yun din po ay pinaniniwalaan ng mga Muslim kahit na hindi na natin nababasa o wala na sa ating sirkulasyon ang nilalaman or ang teksto ng kalatas ni Abraham. Dahil ito'y nabanggit sa loob ng Quran na ito'y parte ng mga revelasyon na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan natin ito, or bilang mga Muslim dapat talagang paniwalaan, dahil yun ay naging parte ng aral ng Islam sa panahon ng propeta Abraham or Ibrahim alayhisalam. Maging ang halimbawa panahon ng propeta Musa alayhisalam or Moses, na ang pinadala sa kanya yung Torah ni Moses, yung tinatawag natin sa Arabic Taurat ni Musa alayhisalam, na pinadala sa kanya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin po ay dapat paniwalaan or obligadong paniwalaan ng mga Muslim upang makompleto ang kanilang pananampalataya. So kahit man ito hindi na natin nababasa ngayon, wala na tayong nababasa Old Testament or yung tinatawag natin Taurat na pinadala kay Musa alayhisalam, yung kanyang lengguwahe na ito'y pinadala sa Hebrew language. Ayan. Yun po yung pinaniniwalaan ng mga Muslim, yung original text. Ngunit yung mga ngayon na sa sirkulasyon na na-translate na, na-revise na, yan po ay humahawak na lamang tayo dito sa Quran, dahil ang Quran ay siya ang ganap at kompleto na kung saan nagbabanggit ng mga remnant ng mga pinadalang na unang mga revelasyon. Katulad din halimbawa yung pinadala kay Propeta Daud or David, yung tinatawag na awit ni David, ayan, Psalm of David. Yan din po ay ating pinaniniwala bilang mga Muslim. Ang mga divine revelations na yan, or divine teachings or revelations from Allah subhanahu wa ta'ala, ay compulsory po yan, obligadong paniwalaan ng isang Muslim kahit na wala na siyang mababasa yung kanyang original text, pero como ito ay nabanggit, kinakailangan consolidate ang kanyang paniniwala upang mabuo. Higit mahalaga yung pong pinadala sa propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, ang tinatawag nating Quranul Karim. So dito sa Quran, ang Quran kasi ay pinadala ito sa wikang Arabic. So pag napapansin natin ang wikang Hebrew kay Propeta Musa or Moses, at meron pa pala pinadala kay Jesus or Isa alayhisalam, yung tinatawag nilang Ebanghelyo. So ganun din, yung po ay pinadala sa lingwaheng Aramaic, na kung saan si Jesus or Jesus Christ ay Aramaic speaking language siya, Aramaic speaking sa kanyang mga kapanahunan. So natural lang na upang maunawaan ng mga nasyon na kung saan siya pinadala sa mga anak ng mga Israelita or children of Israel, ay kinakailangan ito sa kanilang lingwahe. So doon pinadala ang Ebanghelyo or tinatawag natin the Bible. So doon po sa original text na yon, pinaniniwalaan natin mga Muslim ang tinatawag nating Injil na pinadala kay Isa or Jesus Christ. Kung nga sinasabi natin, wala na yung mga original text na yun, wala na tayong nababasa, meron man yan mga part na lang na hindi na kompleto. Paano magiging kompleto yung nilalaman or taught or yung kanyang aral kung wala na sa mga panahon na ito? So kaya ang nangyari, almost 600 years ang pagitan ng propeta Muhammad at ng propeta Jesus or Isa alayhisalam. Nauna ang Isa and then propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanila nawa ang kapayapaan. Pinadala muli ng Allah subhanahu wa ta'ala itong kaganapan ng divine revelations. Ito na nga yung Quran. Minsan na-explain na natin ito or kaya napaliwanag na natin sa ating mga programa, ngunit may mga katanungan pa rin na lumalabas, or kaya yung mga tao na hindi nakarinig or hindi nabigyan ng aral ng ating mga kapatidang Muslim na nakakaalam tungkol sa kung ano yung Quran, paano ito na-rebuild or napadala, or ano ba yung mga nilalaman, ilang chapters ba ito, ang aklat na ito, or
paano yung sistema ng pag-rebuild. Ito ba isang beses lamang na parang isang aklat binigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So ito po yung mga bagay-bagay na kung saan nais nating muli talakayin yung paksa na ito upang mabigyan ng konting bird eye view or linaw ang ating mga listeners sa hapong ito. So, yun po yung sinabi natin na yung Quran ay pinadala sa Propeta Muhammad sumakanya na ang kapayapaan. Ito po ay pinadala ng stages by stages. Hindi po ito pinadala ng minsanan, ha? Verse by verse, ha? It took about 23 years bago po nakompleto yung Quran from chapter 1 up to chapter 114. So ang Quran po ay binubuo ng 114 na mga kabanata or 114 chapters ang alaman ng Quran. Yan po yung laman or chapters na bumubuo sa Quran. At binubuo po ito ng tinatawag nating mga verses or mga ayat